Good day, mapagpalang araw sa lahat. Gagawa po ulit tayo ngayon ng eye portrait. Marami na akong nagawang ganitong klaseng tutorial pero mas okay siguro yon para laging fresh sa isipan nyo yung mga diskarte na ginagawa ko sa mga ganitong klaseng pyesa. Bali dito, ini-sketch ko muna yung paligid ng pinaka eye portrait na gagawin natin para medyo maiba naman yung design sa gilid. Meron kasi yung iba gusto ganun lang yung parang diretsuhan na line. Meron namang iba na ayaw ng ganun kaya ginagawa ko na lang ng diskarte para maiba yung itsura ng pinakagilid ng eye portrait na gagawin natin. Dito sa buhok, ang gamit ko dyan 9 Magnum tapos ganyan lang po yung diskarte ko para ako naglilinya pero Magnum po yung ginagamit ko. Ginagawa ko yung ganyang diskarte para mabigyan ko siya ng mga parang hibla-hibla o yung strand ng buhok magawa ko sa pamamagitan ng ganun klaseng hagod. Dito sa mata kanina, ginamitan ko siya ng 5RL para sa mga detalye. Tapos ngayon, isi-shade ko naman siya ng 9 Magnum, yung pinaka-eyeball. Pwede kayong gumamit dito ng liner lang na pang shade. Tapos, pwede rin kayong gumamit ng round shader para sa pang shade dun sa eyeball. Kaya 9 Magnum po yung ginamit ko. Kasi total, gagamitin ko rin siya sa buhok. So, hindi na ako kumuha ng iba pang klase ng needle para i-shade yung pinaka-eyeball niya. Kumbaga, pwede naman gamitin yung 9 Magnum kasi kasya naman siya dun sa sukat ng eyeball kapag ka-shade ko gamit yung 9 Magnum. Dito sa pinakamata niya, nag-shade ako dyan ng gray. Yung parang pinakailalim ng talukap ng mata niya sa loob. Kumbaga kasi parang hindi masyadong tinatamaan ng liwanag yon. So, ang nangyayari, para siyang may konting shadow. So, kailangan diliman ko ng konti yung part na yon. Tapos mamaya mag-highlight ako para mag-blend yung white at saka yung gray na hinagod ko. Minsan pwede kayong gumamit ng ng wash lang. Kasi ganun din naman, gray din naman yung lalabas nun kapag ka nag-heal. Meron naman pwede kayong gumamit ng mga beige o kaya ng mga skin tone, ganun. Depende sa reference, kung ano yung nakikita nyo sa reference, yun po yung kulay na gagawin nyo o gagayahin nyo. Kadalasan pag gumagawa ako ng eye portrait, tinatapos ko na talaga yung kalahating side. Kung makikita nyo dito, nag-highlight na ako. Tapos yung sinasabi ko sa inyo kanina na magbe-blend yung gray at saka yung white na ihahagod ko. Doon po natin mapapalabas na mukhang realistic talaga yung mata. Gusto ko lang din pong isingit na hindi lahat ng highlight ay puti yung ginagamit. Minsan gumagamit tayo ng mga kagaya nito, light flesh tone po yung ginamit ko dyan na pang highlight. Highlight siya pero hindi puti yung ginamit natin. Kung ibang pyesa naman yung gagawin nyo, pwede rin po tayo mag-highlight ng ibang kulay, basta light color. Hindi lang po puro puti. Yung iba kasi ganun yung ginagawa porque mag-highlight, kala nila puro puti lang yung kailangan gamitin. Hindi nila napapansin na hindi nila masyadong binabasa yung reference. So may mga part na kailangang i-highlight na hindi dapat puti. Minsan light gray, minsan light teal, para mga ganun, light blue. Pwedeng ganun. Basta kung ano yung nakikita nyo sa reference, yun yung gagayahin natin para makuha talaga natin yung pinaka kinokopya natin. Bali sa mga kulay na ginamit natin, gumamit tayo ng dark brown, lalo na dyan sa may mata. Tapos gumamit tayo ng dark skin tone, medium skin tone, dark flesh tone, light flesh tone, dun sa kabuuan ng muka, saka sa ibang part, sa may ilong, gumamit tayo dyan ng brown. Sa mga size ng needle, 3RL para sa kilay, 5RL para sa mata, tsaka 9 Magnum, pati sa buhok, 9 Magnum, tapos 15 curve Magnum sa kabuuan ng muka. At yun lang, maraming salamat sa panonood. Ako po si Nads Galarte ng Marikina City. Dito po ang aking tattoo tutorial video.